Hello guys, February 20, 8:30 a.m. dito sa Alexandria, Egypt. Nasa 14 degrees Celsius tayo. Nandito kami ngayon sa labas kasi kahatid lang namin kay Tamara sa school. So today, magsishare tayo ng isang experience ng ating kababayan at bibigyan natin siya ng payo kasama ng ating mga manonood. Sabi niya, "Hi madam, good day madam. Hingi po ako ng advice. Kasal kami ng asawa ko dito sa UAE po at may anak kaming isa after 8 months. Umuwi siya sa lugar, nagbakasyon, 1 buwan. Pagbalik niya, check ko yung CP niya, kinasal siya sa lugar nila. Nakita ko po mga pic ng girl po. Kachat niya po. Bigyan niyo po ako ng advice. Hanggang ngayon, hindi ko po sinasabi sa kanyang alam ko na." Marami sa ating mga kababayan ang nakaka-experience ng ganitong klaseng relasyon. Maliban kasi sa pagiging inosente natin, hindi natin hinahayaan ng sarili natin na mag-explore muna. Talaga nakilalanin natin ang background ng napangasawa natin at magkaroon ng connection sa family niya, lalong-lalo na sa mga magulang. Sila kasi ang magiging mediator natin. Tagapayo, taga-solve ng problema at minsan taga-report ng kung anong nangyayari sa likod natin. Pero dahil sa nangyari na tong sitwasyon na to, at syempre wala naman kahit sino sa atin ang gustong mangyari to mapait na karanasan to. Kailangan nating tanggapin kung anong nangyayari sa atin. Pero kung mahirap para sa atin na tanggapin, kailangan na nating mag-move. Siguro, dapat nating gawin alamin kung bakit nangyaring nag-asawa siya ng kalahi niya na although accepted sa Islam na-violate ang right mo bilang unang asawa. Dapat kasi magpaalam muna siya sa'yo. Alam nyo, maraming gumagawa nito dito sa Egypt. Pero pwede siyang kasuhan. Anyway, gusto kong i-consider mo na ang ganitong lahi minsan kailangan bigyan ng konsiderasyon. Kung ang napangasawa mo bata pa o hindi pa matured mag-isip, isip bata, mayroon silang exploration habit. Kung anong merong buhay siya sa'yo, nakapiling ka, gusto niyang malaman kung ano rin ang magiging buhay niya kung mag-asawa siya ng kalahi niya. Isa pa, yung family relationship, connection. Isa yun sa dahilan kung bakit yung mga napangasawa nating ibang lahi gustong mag-asawa ng kalahi niya. Kasi gusto niyang ma-feel na connected siya sa religion, sa culture, sa language, sa lifestyle, sa habit, sa food, yung mga ganong bagay. Kaya nga importante na alamin natin how they live. Kasi yung lahi natin flexible, pwede tayong mag-adapt. Pero yung lahi nila hindi. Alamin mo rin kung will ba yon ng magulang niya for his own good and security. At syempre tanungin mo ang sarili mo kung yung relasyon ninyo matatag ba, may family values, may God involvement, saka tayo mag-jump kung anong gagawin nating actions. Sa'yo, dapat i-corner mo siya. Sabihin mong alam mo ang nangyaring kasalan. Ngayon, kung ready ka sa payong ito, may option ka dapat. Kung ayaw mo ng may ibang babae o may pangalawang asawa, syempre mahirap naman talaga mahirap ang magkaroon ng kakompetensya sa atensyon, sa pagmamahal, sa finances. Papiliin mo siya. Ito mahirap tong sasabihin ko sa'yo kasi baka hindi ikaw ang piliin. Kaya dapat ready ka dito kapag pinapili mo. Tapos, meron pa kayong anak. Kaya, dapat talaga, kapag ginawa mo to, pag pinapili mo siya, kailangan ready ka sa magiging sagot niya. Kung accept mo naman na may ibang asawa, dapat ready kang makipag-compete
sa ibang babae. Pero you should know your right. Dapat financially stable siya. At i-provide niya sa'yo ang dapat sa'yo. At para sa anak nyo. Diba? Ang mahirap tayong mga Pilipina, hindi tayo demanding. Masyado kasi tayong mapagbigay. Dahil sa pagiging independent natin, masyado tayong nagiging considerate at saka patient. Alam natin yung hirap ng pagtatrabaho, kaya talo tayo sa ganyang sitwasyon. Especially sa lahi nila na laging naghahanap, laging nagde-demand. Kung financially, kailangan mag-demand ka kung ano ang para sa'yo at para sa anak ninyo. Alam mo sa sarili mo na hindi matatag ang foundation ng relationship ninyo, you have to decide. Diba? Kasi nasira na yung trust. And I'm sure every time may pag-aaway na yan. Mahirap na rin magtiwala ulit. Unless talaga na you are so martyr, i-accept mo dahil sa pagmamahal mo sa kanya kung anong nangyayari. At syempre, iisipin mo rin kung anong magiging sitwasyon ng pamilya mo at ng anak ninyo kapag naghiwalay kayo. Kung feeling mo you cannot do it, you have to let go, move on. Pero bago yan, isipin mo nga muna yung anak ninyo, di ba? Ang daming sitwasyon. Ngayon, kung kaya mo naman, give a try. Give yourself a try. Baka kaya mo namang i-accept na may pangalawa siyang asawa. Pero pag-aralan mo talaga na maging patient, maging considerate, maging competitive. Kasi kakompetensya mo yan eh. Magiging kakompetensya mo yan. And I'm sure ayaw kong saktan ka, pero I'm very sure na yung competition nasa 70-30. Ikaw yung 30, siya yung 70. Bakit? Kasi connected siya sa family, sa land, sa language, sa culture, sa religion, and you are far behind her. Diba? It's all up to you. It's all your decision dahil ikaw yung nasa relasyon ng ganyan. You have to decide and you have to consider a lot of consequences. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, love yourself. Give respect for yourself. Consider your son or daughter, and consider your family, having a family. Okay? Always be strong. At yung sitwasyon mo na yan, I'm sure magpapatatag sa'yo. So, may magandang result. At syempre, may mapait din. You have to accept everything. It's from God. You're tired?